tayo po'y tumayo na, ihanda po natin ang ating puso sa ating pagsamba. Hallelujah. Praise you, Lord.
God. Kaya sa oras nito, Panginoon, kami sama-samang lumalapit. Panginoon, ano man yung nakikita mong kahadlangan sa aming mga puso't isipan, Panginoon, pakalinisin mo ito ng banal mong dugo upang sa tuwina kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras po ito, patuloy namin tinataas sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Nawa ikaw yung patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, ang aming mga puso ay gawin mo pong isang matabang lupa upang anumang mensahe mo sa araw na ito ay maitanim at tumubo at lumago, Panginoon, at maisa pamuhay namin. Panginoon, patuloy at patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Give us the knowledge and wisdom that comes from you. Maging, Panginoon, sa magsasalita, Lord, ikaw yung magbigay ng kahandaan. Ikaw yung patuloy na mag-anoint sa kanya, Panginoon. At itago mo po siya, Panginoon, ang mga salita mo lamang ang maihayag, Lord. Lord, sa aming mga kapatiran na wala pa sa lugar na ito, Lord, ibigay mo po sa kanila yung kaasaman, pananabik na muli namin silang makasama sa pagsamba sa iyo. Lord, ingatan mo ang bawat isang papunta pa lang, Panginoon, sa bahay-sambahan ito, Lord. Salamat, Panginoon, and continue to hide us, Panginoon, sa malamay mong pakpak. Let your anointing flow. Let your Holy Spirit flow sa bawat isang naririto, Panginoon. Gawin mo ang iyong mga lingkod na open vessel upang ang anumang nais mong iparamdam sa kanila ay maranasan nila sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa ganda ng panahon. Salamat, Panginoon. Lord, we love you. We bring back all the praise and honor to you alone sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Buksan niyo po yung mga puso niyo. Patuloy at patuloy na iparalanas ng Panginoon ang mga pagpapalang ninanais mo. Hallelujah.
Amen. Pagkat ikaw ang tatay ko, dahil mayaman ka, mayaman ka rin ako. Pagkalapan ko, pagkat yes, Lord. Dahil mayaman ka, mayaman ka rin ako.
Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Umalis ka! Umalis ka, kapatid! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Pagkapilas ko! Pumiyak ka sa tuwa! Pumiyak sa tuwa! Hallelujah! Pumiyak sa kalalang! Pumiyak sa tuwa! Hallelujah! Pumiyak sa tuwa! Pumiyak sa tuwa! Hallelujah! Sa Yes! Praise you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ibukas mo patuloy ang iyong puso at isipan. Tanggapin mo ang lumaragasang pagpapala. Ibinubuot ng Panginoon. Kailan? Right now! Ngayon mismo! Nariyan ang pagpapala. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagot
patuloy na kalakasan, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo, Panginoon. At bilang anak mo, Ama, kami patuloy at patuloy na magtitiwala sa lahat ng plano mo sa buhay namin. Sa lahat ng gusto mong gawin namin, Panginoon. Ikaw yung masunod, Panginoon. Hallelujah. Sa
Pag-ibig ko'y sapat. Kahit ako na kulang, Panginoon, ang mga salita mo paulit sa tingin ng lahat. Salita mo, aking sandigan ko. Pag-ibig ko'y sapat. Pag-ibig ko ay kahit ako'y magkulang, ikaw ang pinagkulang. Yes, Lord. Ikaw ang matibay naming sandigan, Lord. Mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Higit sa aming kalagasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalagasan, minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ang hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Higit sa aking
posible mong magagawa ng solusyon. Ang kailangan mo lamang, Panginoon, ay patuloy na pagtitiwala ng aming mga kaya kapatid, gawin mong panalangin ko. Sabihin mo sa Panginoon na walang mahirap sa'yo. Praise. Hallelujah! Pinakamalakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay! Amen! Tunay nga pong napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ayan, bago po tayo dumako sa ating testimony, announcement muna po tayo. Ang ating pong Sunday service every Sunday dito sa ating church, 10 a.m. po. And ang midweek service po, tuloy-tuloy pa rin po yan, 5:30 p.m. po, doon po kala Tita Ami. And then, ang men's fellowship naman po, every Friday po, 5:30 p.m. dito po sa ating church. And ayan, hallelujah. Ayan. Are we blessed? Amen, hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, last announcement po, yung ating pong tithes and offering po, meron po dito sa loob na papel. Pa-indicate na lang po kung ang nilagay niyo po is tithes or offering po. Regardless po kung ilalagay niyo po yung name niyo, okay lang naman po kahit hindi. And then, meron pong nakalagay dito na love gift, kung kanino po at kung magkano po. And prayer request, yung mga hindi niyo po masabi na prayer request, pwede niyo pong isulat dito. Ayan, sa Diyos po, papuri pa sa salamat. Ayan po, nauna po tayo sa ating testimony. Sino po ang unang gusto magbahagi ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Ayan, palakpak po sa Panginoon sa buhay ni Kuya Simon.
Yun, hallelujah, praise God. Patuloy na nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una sa kabutihan niya sa buhay natin. Sabi nga lagi, marami naman tayong dapat ipagpasalamat sa araw-araw. Pero bless na ako kanina sa awitan kasi hindi lang pala sa basketball tayo pinagpapawisan, pwede rin pala sa praising worship. Hallelujah. Talagang bigay ko kami kanina sa likod. Ayan, nagpapasalamat ako pangalawa sa buhay ni Brother Raymark. Ayan, kaarawan niya ngayon. Birthday ni Brother Raymark. Nag-bless na ako sa kanya kasi, Hindi kasi kahapon niya pa sinasabi sa akin, napakarami niya pwedeng samahan sa araw ng linggo. May mga yaya sa kanya, mga swimming, gano'n. Pero nakaka-bless kasi mas pinili niya yung gawain para sa Panginoon. Hallelujah. Yun lang po, patuloy na nagalakan sa buhay ko, patuloy na pagpapala sa buhay ko, tapos na pinapasalamat ko. All glory to God. Amen. Sino pa po ang nais na magbahagi ng kanilang patotoo? May birthday daw. Ayun na! Ayan, palakpak ko sa Panginoon sa buhay ni Kuya Roldan. Opo ka. Saan ka? Nagpupuloy din papasalamat ako sa Panginoon dahil sabi ko, di ba? Nung Biyernes, nagpapatawa ako. Dahil napakasaya ng gawain ng mga mens o mga kapatayan. Kutawagin ko kasi yung mga tatay ay mga titans. Ibig sabihin ng titans, mga tatay na matitibay at matitibay sa Panginoon. Kaya ako tinatawag ko nagpupuloy din papasalamat sa Panginoon dahil may tatanong na po kami dito kasi meron po kasi ako yung sinabi ni Brother Dan na meron daw isang bata na nag-aral sa yung teacher niya, tinuro sila sa science. Sabi ng bata, sinabi ng nanay nila sabi sa nanay nila ay nagmula ba tayo sa unggoy dahil sa ano? Nagmula ba tayo sa unggoy sabi na, nagmula tayo sa unggoy, sabi ng scientist. Pero, nagpunta naman siya sa tatay nila. Sabi ng tatay nila, sabi ng anak, tayo nagmula ba tayo sa unggoy? Hindi, inanay mo lang tsaka. Sabi, doon ako nakakatawa dahil sabi nga, sabi nga, si Kadal sa atin, nag-create sa atin, hindi ang siyensya. Kaya sabi nga, tama nga naman hindi tayo magano sa siyensya ng kumbaga mga scientist, pero inirate tayo ng Panginoon dahil sabi nga, sa hugis niya, kung ano yung niya, dahil kay Kuya Al. Salamat nga pala kay Kuya Al sa gulay na pinirepare niya at sa kasiyahan ng men's fellowship. Ayan. Maraming salamat. Amen. Ayan. And wini-welcome po natin. May bagong mukha po akong nakita. Ito yung mga kuya. Ayan. Ano pangalan mo, kuya? Ayan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ng kuya. Ayan. Meron pa po bang nais na magbahagi ng kanilang patotoo? Ikaw, magmula ka next class. Ayan, at kung wala na po, ihanda na po natin ang ating mga puso. At pahiram muna po ng inyong mga pakinig kung mapupunayan ng maayos sa salita ng Panginoon na gagawin sa atin. Ng ating butihing pastor, palakpak po sa Panginoon na sa buhay ni Pastor Benji Villejo. Yun na yun. Ay, mayroon tayo. Lakpak po sa Panginoon. Yes. Lagi natin bibigyan ng pagpuri parangalan ng ating Diyos na buhay. Amen? So, maraming
Maraming salamat po sa umaga nito na tayo patuloy na binibiyaan ng Panginoon ng lakas at buhay sa ating pong pang-araw-araw. No? Sa ating pagising pa lang, yan na yung kalakasan nating nararamdaman na pinagkakaloob ng Panginoon. That is not our effort lamang, no? Yung sa ating sarili na kagalingan. Kaya tayo ay nabubuhay, kundi dahil sa galing ng Panginoon. Amen. So welcome po lahat sa bagang ito na meron tayong mga bagong mukha na nakasama, mga kapatid sa pananampalataya. Ay patuloy tayo na magbigay ng panahon sa ating pong paglilingkod, sa ating paglilingkod panambahan dahil ito po ay araw talaga na pinagpala ng Diyos para tayo ay magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. So, marami pong mga sitwasyon na tayo ay lubhang pinahihirapan ng kaaway, no? Lalo na pagdating sa araw ng ating pagsamba, diyan bumubulusok yung mga paghadlang ng kaaway para po tayo ay kanyang antalahin sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Panginoon. Kuminsan di lang natin napapansin yan, pero bantayan nyo, every Sunday yan. Nandyan ang mahigpit na labanan para mahadlangan tayo sa ating pagsamba. Kaya hindi tayo papipigil at alam natin na itong araw ng pagsamba ay nilaga ng Panginoon, ang ating Sabat, ay talaga napakahalaga nito na marami ng tao ang hindi nagbibigay ng panahon niya sa kanyang pagsamba all over the world, hindi lang dito sa atin. At tayo ay, kung titingnan natin, ay marami tayong mga nagiging kadahilanan para tayo ay antalahin ng kaaway, no? Mabilis ang kanyang aksyon, lalo na pagdating po na tayo ay araw na ng ating pagkakatipon para purihin ng Panginoon. Ang kabisihan, nilalagay niya sa utak natin. And then, doon ay magsisimula ang sunod-sunod na kanyang aksyon na gagawin dahil siyempre, bibisihin na niya yung utak mo doon sa bagay na pangmundo lamang. Sa mga bagay na mga problema, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Alam niyo na yun, yung buhay na gusto niya ay talagang mapokus ka lamang doon sa iyong mga problema pang araw-araw. Lalagyan ka na lalagyan ng mga hadlang para magkaroon ka ng barrier at hindi ka makalusot sa kanya para ikaw ay hindi makapagsamba. And that is spiritual speaking na spiritual na labanan, spiritual warfare, no? At kung hindi tayo magiging attentive, hindi tayo sensitive sa galaw ng Holy Spirit para tayo ay kanyang tulungan, hindi tayo makakalusot. Hadlangan niya tayo para hindi tayo makapunta sa araw o sa lugar ng ating pagtitipunan ng pagsamba. Kaya very po tayo, kailangan very aware, no? Sa mga bagay na ito. Problema lang na ginagawa ng demonyo, hindi tayo papahadlang para tayo mapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Narito yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya, ibubuhos yung kagalakan sa iyo, yung kaaliwan, yung kapayapaan, at magiging abundant ang iyong buhay. So, salamat sa Panginoon. Sa bagang ito ay tayo po ay tagumpay sa atin pong ngayon pa lamang sa mga awitan ay naroon na yung tagumpay natin na ibinubuhos ng Panginoon na pagpapala niya sa atin. At ano naman yung ating ninanais na makamta pagpapala, hindi lamang po sa mga material na bagay, hindi lamang sa pinansyal, kundi sa spiritual na bagay na napakahalaga
na magiging abundant na pagpapala na yun na binubuo sa atin ng Panginoon. Amen? Kailangan humanda tayo sa luhin, humanda tayong tanggapin, humanda tayong i-claim ang mga pagpapala na yan. At dahil kung hindi tayo handa, hindi tayo ready doon sa mga binibigay ng Panginoon na pagpapala na yan, medyo may pagkukulang tayo. Ang kabaligtaran doon, tayo ay hindi mananagana at tayo ay pagkukulangin dahil yung isipan natin ay nagkakaroon ng doubt doon sa mga sinabi na ng Panginoon na ibinigay na niya ang lahat sa ating mga pangangailangan. Praise God! Salamat po sa magang ito. Natin pong pagtatalakayan sa magang ito, ayun nga po, yung abundant life with God. Okay? Basahin po natin. Kung meron tayo mga Bible, ilabas na natin yung ating mga cellphone. At yung may apps ng Bible ay buksan na sa aklat ng John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. Ano po sinasabi? Brother Sai, pakibasa ng malakas. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Matay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Let's pray. Father, we thank you so much, Lord, for this morning, for this wonderful fellowship, Panginoon, na amin pong inialay ang aming pong mga buhay sa aming pagsamba sa umaga nito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa mga pagbibiyahe patungo rito ng mga kapatiran, at sa aming pong patuloy na paglilingkod ay ikaw, O Diyos, ang patuloy na mahayag. Salamat sa pagkabasa na yung salita na aming na pagbulayan o aming matutunghayan sa umaga ito, Panginoon, na patuloy na ikaw ay magbigay ng knowledge and wisdom. More blessing, Panginoon, sa faith, sa pananampalataya, sa puso ng bawat sa Panginoon ay maging mamayabong na binhi ang iyong salita at ikaw ang magpala, Panginoon, sa iyong mga salita nito. Lagong po ako, yung ikaw sa lingkuran, at ikaw ay patuloy na siyang mahayag at maluwalhati sa sandali ito. Thank you, Father. At aming binabalik ko po ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa iyo lamang aming Diyos Ama. At dinadalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Everybody say, Amen. Ang sabi po sa talata natin nabasa ng ating kapatid, naparito lamang ang kaaway. Sino po yung kaaway? Si Satanas, ang masamang espiritu, si Lucifer, o ang demonyo. Dahil sabi ko nga noon, na itong si Satanas ay demonyo talaga. Demonyo talaga yan. At ang demonyo ay walang ginagawang mabuti sa buhay ng tao. Siya ay patuloy lamang magnanakaw ng kagalakan. Siya ay patuloy lamang sisira ng buhay at papatay nito. So ano ang kanyang layunin? Puro kasamaan, puro kademonyohan. Kaya ang sabi naman ng sumunod na mga pangungusap ay sinasabi, ngunit naparito ang Panginoong Diyos o Panginoong Hesus upang magbigay ng buhay at kasaganaan nito. In the word, kasaganaan, ito ay parang nasa dulo lamang ng ating isipan o nasa dulo lamang din ng ating verse na binasa ay napakahalaga nito. Bakit?
ito yung ninanasa natin na laging masagana yung ating buhay. Ngunit yung kasaganaan na yon na napakalaking bagay sa ating buhay ay napakahirap makamtan. Bakit? Napakalawak ng iyong daraanan, napakalawak ng iyong kumbaga papasukan para makamtan mo yung mga bagay na kasaganaan na material na pangangailangan mo dito sa buhay sa mundo. Dahil na nakikita na kadalasan ng kasaganaan ay doon lamang sa pangangailangang pinansyal. At ipinakikita ng kaaway, ipinakikita ng demonyo, ipinakikita ng diablong ito na ito ay siya ang magdadrive sa buhay mo. Na kung ikaw ay masagana sa pinansyal at kung ikaw ay maraming pakinabang sa pinansyal na yan, ipapakita sa iyo na magagawa mo ang lahat ng bagay na makapagpapaligaya sa iyo sa buhay dito sa mundo. Pero sabi ko nga, bago mo makamtan ang kasaganaan na yan na inaalok ng mundo, dadaan ka sa napakalaking sakripisyo. Ipapakita niya ang kahalagahan nito para dito na mapokus ang isipan mo at dito ka na iikot ang buhay mo, maging sa pamilya mo, lalo na sa mga breadwinner ng pamilya, sa mga tatay unang-una na siyang haligi ng pamilya. Pahihinain ang pundasyon ng pamilya sa pamamagitan ng mga tatay na hindi mga mananampalataya. At kung hindi mananampalataya ang tatay ng pamilya, biological family, bagsak po ang tahanan. Walang tibay ang haligi. Kahit pasabihin ng mga nanay ang siyang nakakilala sa Panginoon, na siyang umaakay para maging mananampalataya at Kristiyano, maging Kristiyano ang buong pamilya, na sinasabing liwanag ng tahanan, ito ay unti-unting umaandar at humihina. Bakit? Wala siyang katulong na dapat na magiging pundasyon ng pamilya, kundi ang kanyang tatay o ang kanyang asawang lalaki o yung ama. At ang mga ama na ito ang siyang unang-unang dinadaya ng kaaway. Maraming bisyo. Maraming mga itinatatak siya sa isipan ng ama ng tahanan para kanyang mahuk at bumagsak ang tahanan na ito. Sabi ko nga na yung 3 B's, yung buhay na kinagisnan ko, yung minanang kinagisnan ng mga sistema ng buhay, minanang mga aral ng mundo na wala namang katotohanan, dahil ang katotohanan ay makikita lamang sa ating Panginoong Diyos na nasusulat sa kanyang salita sa Biblia. Kaya kung hindi natin makikita ang katotohanan ng sinasabi ng kanyang salita, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nakikinig ng aral tungkol sa Biblia, ang ating makakagisnang buhay o kinagisnang buhay na ay ang buhay makamundo. At ang buhay sa mundo ay yung mga punong-puno ng bisyo, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng karahasan. Di ba? At ang kanyang tinuturo ay yung addiction sa lahat ng uri ng bisyo. At lalo na sa mga gadget na kanyang nilabas ngayon, na pa-high-tech na pa-high-tech. Addiction para mabisi ang isipan
lalo na ang tatay at ama ng tahanan. Ngayon, kung bagsak na yung tatay, wala nang ilalaban yung katawan niya. Puro karamdaman na siya. Malaki na ang tsansa niya na makuha ang buong pamilya. Dahil yung pundasyon o yung haligi ay balabag na. Puro anay na. Hindi na siya makatayo. Now, bakit ipinakita ng Panginoon itong aral na ito na dapat na tayuan ng mga tatay, na dapat na tayuan ng mga magulang, na dapat na sila yung magiging simula na magtuturo, mag-aakay sa kanilang mga anak patungo sa katotohanan ng buhay. Dahil ito ay pinangako na ng Diyos at ito ay sinabi na niya at ito ay ibinigay na niya thousands of years ago nung masulat ang Biblia o ang banal na kasulatan. Hindi pa man ito nasusulat, sinabi na iyan ng ating Panginoon sa Kristo na merong labanan sa mundong ito at mapalad ang mananagumpay. Sapagkat ang kaaway ay mistulang leon na umaatungal, na umiikot sa atin, sa buhay ng tao, sa buhay lalo na ng mga Kristiyano, na handa siyang sumila o kumatay, kumagat, para tayo ay kanya mapinsala at hindi na tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, siya ay naparito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan. At hindi tayo naligtas sa ating sariling lakas, sa ating karunungan, sa ating kung saan pa mang kaalaman yung ating nakuha na iniisip natin na tayo iligtas na. Kapag naging mabuti ka sa iyong pamilya, ay natuturuan mo sila ng mabubuting ugali, mabubuting gawain, hindi sila mapanungayaw, hindi sila soberbyo o hindi sila pasaway, hindi sila kaaway ng mundo. Mabait, magaling na tao. Pero kung walang Kristo sa puso, sablay, self-righteous yan. Siya lang yung mapupurihan at sasabihin, napakagaling at napakabuting magulang. Dahil yung mga anak ay napalaki niya ng maayos at magagalang at mabubuting mga bata. Sablay po yun. Bakit? Hindi po totoo yun. Kwento lang yun. Pinaganda lamang yung istorya na maging mabuti ang pamilya niya. Dahil ang katotohanan, ang nagbabago ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo lamang. At ito'y makikita lamang natin ang katotohanan doon sa kanyang mga salita na kanyang sinabi sa Biblia. Kaya ito po ay talaga napakalinaw at napakahalaga nito sa buhay ng isang tao para mabuksan yung kanyang spiritual knowledge and understanding para siya ay magsimula ng kanyang pagkilala sa ating Panginoong sa Kristo. Yung tribis na sinasabi ko na nangyari sa buhay ko at maraming mga tao ang nakaranas nito, ang buhay ng unang B ay yung blend. Yung kinagisnan at nagpatianod na sa buhay na ito na yung kinagisnan. Nakablend na yung buhay ko sa kinagisnang buhay na masama, mabisyo dahil yung mga magulang ko ay ganoon. Yung mga tsuhin ko, yung mga lolo ko ay ganoon. Walang katotohanan ang pamumuhay nila dahil wala namang
nagtuturo na sila ay para maging mga born-again Christian. Except man be born again, we cannot see the kingdom of God. At si Jesus Christ mismo nagsabi niyan. At ang bago nila lang na naniwala at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, ang sabi ay binago at ang lahat ng luma ay lumipas na at isang bago nila lang na parang bago ang kanyang buhay. Anong ibig sabihin na yung lumipas na yung mga lumang buhay? Yung kanyang dating pagkatao na masama ay pinalitan na ng Panginoon sa Kristo, binihisan na ng katuwiran, ng kabanalan ng Panginoon. Kaya lumalakad na siya sa katuwiran ng Diyos at siya ay bago nila lang. At ang ginagawa niya, iniiwan na niya yung kanyang mga dating gawain at siya ay gumagawa ng panibagong gawain na may pagsunod sa salita ng Panginoon. So magiging meaningful ang buhay. Doon niya maunawaan na siya ay meron palang totoong Diyos na nagbago ng buhay niya at hindi lamang binago, kundi inangkin pa na maging kapamilya ng Diyos. Kaya tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At higit sa lahat, hindi lamang dito sa mundo, kundi doon sa langit, na ikaw ay merong kaligtasan ang iyong kaluluwa dahil sa pananampalataya at pagsamba mo sa Kanya, pagtitiwala na siya ay iyong Diyos na tagapagligtas. Na yun ang ginawa niya. Ngunit hindi mo ito makikita sa iyong sariling kagalingan lamang na walang nagturo sa iyo at wala kang napakinggan na Kanyang ginawa na magiging witness kung hindi mo makikita at mababasa doon sa Kanyang salita sa aklat ng Biblia. So iikot at iikot doon ang buhay na nakablend na lamang ako doon sa aking kinagisnan na walang katotohanan at ako'y nagpatianod na lamang sa takbo ng mundo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na ako'y nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pastora na siyang nag-akay sa akin na ipakita ang katotohanan ng buhay na hindi lamang sa mundong ito may buhay kundi doon sa langit. Amen. At ang isang napakapanganib na buhay na hindi nakikita natin ay yung impyerno na sinasabi ng Kanyang salita na ang hindi sumunod sa Kanya at hindi matagpuan ito, hindi matagpuan ang Kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Mayroong aklat ng buhay pala. Saan natin matatagpuan yun? Sa Biblia. At sino ang sasalita? Yung mga saints. At si Jesus Christ mismo. Na sinabi niya, ang sino mang hindi matagpuan sa aklat ng buhay, hindi makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Kundi siya itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. According sa kanyang buhay na ginawa dito sa mundo. Kung siya ba'y nakakilala sa Panginoon Jesus at siya tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. So, very interesting na maintindihan natin. Yung sinasabi niyang abundant life, hindi lamang dito sa mundo. Sapagkat ang mundong ito, ang itinuturo na abundancy ng ating buhay ay material. At ang nangunguna sa pagtuturo niyan ay ang demonyo. Iyong mga schedules na mga holidays sa kalendaryo, piyesta ni ganito,
piyesta ni ganito, puro gastos, hindi malaman ng tao kung saan kukuha ng panggastos, mangungutang kay paring Michael. Kilala si paring Michael? Parang Mark na. Yung po ay tumbang na nagpapautang lagi kay Pastora nung may kantin pa siya. Pachi. Pachi po kasi yan. Pangalan niya Pachi. Pero tawag po ng pamilya, ng mga kapatid niya, nanay niya, magulang niya, Pachi. Eh nakilala siya nung si Pare Mike. Oh, hindi si Pirata, si Mike nagkumpay. Sabi niya, pagdadating yun, eh ayun niya, hindi naman siya namumutang doon. Pero kung saan nag-ano, Pachi. Wala man yan niya. Pero, ano, ganyan. Ay, Punta natin si Pare Michael. hindi niya nahanapin. Dahil pupuntahan kayo, pagka kayo ay nakita niya may problema niya kayo sa pangangailangan pinansyal. Dahil yun po ang trabaho niyan. Sasabihin ba natin na ito bang naghahanap buhay na ito na ibang lahi ay sasabihin natin na ito'y demonyo? Mahirap i-judge. Bagamat nagagamit din sila ng away para maging instrumento para makapasok sa iyong buhay na ikaw ay guluhin. Medyo siguro nasa desisyon na rin natin yun. Nasa ating sarili kung gusto nating pasukin yun. Kaya yun ang kagandahan na naiintindihan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dahil ang nagsasalita po ang Panginoon, Logos word po ito. Ang meaning ay written word of God. Sa English po, ang logo na ito na Bible. Na hinango sa kanilang mga langwahe noon sa Greek, sa Hebrew, at sa Aramaic. Pero ito po ay napakahalaga. Bakit? Dahil nandito yung katotohanan na sinasabi talaga ng tunay na buhay ng abundant life. At lagi nating kiniklaim, lagi nating tinatanggap na tayo ay mayaman. Dahil ang tatay ko ay mayaman. Bakit? Ang tatay ko ay ang Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay na ito. Dahil siya manlilikha. At maging buhay natin, sinabi po ng kanyang salita, nanlilikha lang niya tayo. Kaya wala tayong karapatan sa ating sarili. Pero, binigyan niya tayo ng karapatan dahil sa kanyang kahabagan, sa kanyang grasya, sa kanyang biyaya, iniligtas niya tayo doon sa kapahamakan ng pagtutunguhan natin doon sa impyerno na nilalagakan ng mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ganun po kalalim. Pero sa ating buhay na nakikita na gusto natin dito tayo managana sa mundong ito ng mga material na bagay, financially, yung ating mga achievement dito na hinahangad natin, na ma-achieve natin, ay makukuha natin lahat dahil sa kayamanan. At isa sa kayamanan na makikita natin, yung mga nakikita natin mga bagay na kagamitan, appliances, mga malalaking, ang lalaki ng TV ngayon, parang sinip. Ako po, nung nag-abroad ako noong 1988, unang uwi ko po, ang nabili ko lamang isang black and white na 12 inches na Sharp TV. At lagi ko pa yung, nung tumigil na ako pag-abroad, lagi ko pang pasan-pasan yun, papunta sa pawn shop para meron akong panggasto sa linggo na yun. Ang pawn shop pa naman, nasa binyan pa, walang pawn shop dito sa GMA. Mukhang habag-habag ako, ginawa ng pakinabang na aking nais na yun. Pasan-pasan ko yun. Dito sa nirelease ng nandun yung process, nirelease ng binyan eh. Marami doon eh. Galing dito sa GMA. Sasanla ko. Tapos ang halaga lang 500. Para lamang meron akong may pakain sa aking pamilya. Now, kapag nag-iisa pa natin yung mga bagay na yun na ating gustong achieve, kapag
talagang sisilawin yung ating kaisipan. Hindi lang yung ating mata. Yun lamang ang introduction niya, na ipakita niya sa ating mga mata. Pero ang malinaw ay ipinapasok niya sa ating isipan na gusto ko nito. Ang ganda nito. Kailangan meron ako nito. Pero anong gagawin mo para ma-achieve mo siya? Maraming paraan din ituturo sa'yo. Easy money. Bukod doon, si Bill Ojero po, Pastor Bill Ojero, isang sikat na artist na mga awit ng po ng ating Panginoon. Pero nung siya nasa mundo, napakagaling din ang utak na nilagay ng demonyo sa isipan niya. Hindi pa siya Kristiyano. Nang-hold up siya. Nung hindi pa nakakilala ni John. Siya yung nagplano. At siya yung unang-unang Pilipino ang hijack ng Philippine Airlines office. Ganon siya. Tinatakan ng demonyo para ma-achieve niya yung kayamanan na malaki na makuha niya sa masamang kaparaanan. One time lang. One time lang. At na-experience ko po yan. Okay, wala pa sa Panginoon. Maraming sinisiksik sa isipan ng demonyo. Bakit magtatrabaho ka pa? Eh, dali namang mambudol. Diba? Yun ay kaisipan ko ng demonyo. At tayo po ay inalis ng Panginoon doon sa kaisipan na yun. Bakit? Siya ay Diyos ng katotohanan, ng katwiran at ng kasaganaan. Ano ang binigay niyang kasaganaan sa ating puso nung tayo ay manampalataya sa Kanya? Yung pananampalataya sa Kanya. Amen. Yung relasyon sa Kanya bilang magulang mo. Yung malalim na relasyon sa Kanya na nagsasubmit ka talaga na siya ang Diyos mo at Ama mong mayaman na magbibigay sa iyo ng kasaganaan sa puso mo, hindi lamang sa isipan mo. Ang demonyo po hanggang isipan lang yan. Kaya po wala siyang panalo. Wala siyang panalo sa mga anak ng Diyos. Bakit? Protektado po ang mga anak ng Diyos. At sinabi po yan ng Panginoon, we are sealed by the Holy Spirit. Amen. Hindi po literal na tatak yun. Bagamat sa huling panahon, sabi ganun, magkakaroon ng tatakan na talagang literal. Pero ngayon pa lang, meron na po tayong selyo. Meron na tayong protection. Meron na tayong shield ng Holy Spirit. Amen. Dahil doon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya napakalalim po ng word of faith, yung pananampalataya. Naalala mo yung aming fellowship noong nakaraang Biyernes, no? Mga tatay. Ipinaunawa ko yung isang illustration doon sa pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi lamang paniniwala, kundi pananampalatayang may pagtitiwala. Sa isang serkero na gumagawa ng kanyang exhibition na napakataas na building, na dalawang building, nagtali ng lubid, at tumawid siya doon. At tinatanong niya mga tao na naniniwala ba kayo na makakabalik ako sa pagtawid ko na hindi ako nadudulas man o nahuhulog sa lubid? Oo, naniniwala kami. O, sigawan yung mga tao. Naniniwala sila. Pero, yung paniniwala na yon, gusto lang nila mapatunayan na talaga kayo magagawa dito. May doubt pero talaga kayo, sige, naniniwala kami, palakpakan. Tumawid, bumalik, nagawa nung serkero. Pero, nung pagbalik niya, ay sabi niya, ikaw, naniniwala ka ba? Pagmasan ka sa akin at tatawid tayo sa lubid na yan, naniniwala ka ba na makakatawid tayo at hindi tayo mahuhulog? Ayaw tumingin.
Walang sumagot. Walang pumayag. Bakit? Ito ba tulog yun kasama niya mamamatay? Nakapokus sila doon sa mga bagay lamang na literal. To see is to believe. Ay, sino papayag doon? Yun po ang ilustrasyon ng pananampalataya. Ang sabi ng libro, mga bagay na inaasahan mo na mangyayari sa iyo na hindi mo nakikita. That is faith. Real faith. Katotohanan pananampalataya. Pananampalataya na may pagtitiwala, hindi lamang paniniwala. Dahil yung nananampalataya, na sinasabi niya nananampalataya siya sa Diyos, na walang pagtitiwala, ano lang po yun. Sa isip lang yun. Wala sa puso yun. So yun ang napakagandang ilustrasyon ng pananampalataya. At itong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak na tinanggap natin siyang ating ama, abundant life, pinananampalatayan mo ba ito? At kung hindi magaganap sa iyo ito. Kung magdadawat ka na itinuturok sa isipan mo ng demonyo ay ang puro kahirapan, puro mga bayarin sa utang, puro mga pangangailangan material, doubt yan. Magdadoubt ka doon sa binibigay o binigay na ng Panginoon na abundant life na nasa iyo na yung pananampalatayang totoo. Marami po mga illustration na nagpapaliwanag para tayo ay makakita ng tunay na buhay na kasiyasiya na sinasabi ng John 10:10 na naparito ang Panginoong Diyos o Panginoong Isus na magbibigay siya ng buhay at kasaganaan nito. At ito'y pinagkukuhanan. Ang Diyos ay higit pa sa material na kayamanan. Ito'y puno ng pagmamahal. Pagmamahal. Hindi po pagmamahal na pagtao o yung tinatawag na eros love. Ngayon, sinasabi, ituloy ko yung kalendaryo ng mundo, no? Na maraming mga holidays. Kasama isa sa holiday na ito, yung February 14, yung tinatawag na love month daw yan, sabi ng mundo. No? Maraming nag-perform at naniniwala dito, kaya ginagawa pa nito. Tayo ay meron din tayong ginaganap na gaganaping LCM na Love, Courtship, and Marriage. Pero ito yung makatotohanan na ating ginagampanan at tinuturo, lalo na sa mga kabataan, na naintindihan nila. Sapagkat marami na pong polygamous marriage na tinatawag ever since pa sa panahon pa ng lumang tipan. Ano ito? Asawa ng asawa, hindi naman kinasal. So ito ay masama po ito na hindi gusto ng Panginoon. Dahil siya po ay nagkasal doon sa ating unang tao na nilikha niya, na ninuno natin, kaya ba't kaya dan? Pinakita po niya doon. Although no, wala certificate yun, siya mismo ang witness dahil siya mismo ang nag-officiate ng pagkakasal. So, kalendaryo po ng mundo, maraming mga holidays. Ito po ay hindi naman kapakipakinabang at magiging kasiyasiya o magiging kasama sa pagiging abundant life mo. Pero, pinaghahandaan mo ito. Bakit? Dumadanas ka nito na ikaw ay umiibig, nagmamahal, at ikaw ay sumasali sa ganitong mga celebration. Pero ano ang celebration na ginagawa? Party-party, inuman, sayawan, walang taros sa pagsasaya na sinasabi ng Biblia na hindi ito marapat sa buhay na gawin. Bakit?
Ito po ay pagsamba sa mga gumawa nito. Dahil may mga idols po yan sila na nilalagay dyan. So, doon sa simula pa. Kagaya po ng Pasko. Alam ba natin na ito'y gano'ng date? Di ba? Pinag-aralan natin, dinuro ni Pastor Job. Yung essence, yung kahalagahan, bakit ginagawa natin yung Pasko. Katulad din ng mga ibang mga celebration na mas mabigat pa na ginagawa ng mundo para magkaroon ka ng mga problema. Eh, minsan tumatama pa yung araw na yan sa araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Mas binibigyan pa nila ng panahon. Mas binibigyan pa nila ng katwiran. Bakit? Eh, kasi doon sila nasasayahan. Doon nila ginaganap yung kagalakan nila na hindi naman sa Panginoon. Kaya, masakit po ang salita ng Diyos. Hebrew 4:12. Na ito'y double-edged. Magkabilang talas nito na nakatatahon ng ating isipan at laman ng ating puso. Parang hinihiwa po ang ating puso at damdamin kapag tayo po ay nare-rebuke ng salita ng Panginoon. Ito po sinasabi ko. Pero ito ay bahagi ng pagtuturo para ikaw ay matuto at hindi mo na gawin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Ang kalendaryo po ng mundo, kalendaryo po ng demonyo yan. Yan ang tawag ko dyan, kalendaryo ng demonyo. Dahil hindi naman sa Panginoon yan eh. Pero siya nagdidikta kung ano ang dapat gawin ng tao doon sa mga holidays na nilagay niya. Ang ating gobyerno, ang dami holidays, no? Pati yung mga Muslim, binigyan na niya ng holiday. Mga celebration niya na hindi naman para sa Panginoon. At sila mismo ay nagdi-deny na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Tao lamang ang propeta. So, kalendaryo po yan ng demonyo na sumasalangsa sa ating Panginoong Diyos, lalo na sa ating Panginoon sa Kristo, na hindi na pinaniniwalaan na ito ay sa tao lamang. At kapag ang buhay natin ay nakapokus lamang doon sa mga bagay na pangmundo lamang, naaatay po tayo ng kasamaan ng demonyo. Napaka-wise ng kanyang mga pamamaraan. Unang-una, aantigin ka niya pagdating sa kapangyarihan, the power of money. At kaya ko po nasasabi yan, napakahalaga po na-experience talaga natin yan. Kaya yung mga nakaka-experience ng ganitong buhay, na ang kanyang pananaw ay doon sa mga bagay na material, lalo-lalo na sa pinansyal, ito ay papanganib. Tandaan nyo. Pero kung ikaw ay wise at ginagamit mo ang iyong pagkakristyano bilang anak ng Diyos, makikita mo kung paano ito malalagpasan at magagamit lamang ang mga halagang ito na ikaw yung masusunod, hindi ang pera ang masusunod sa buhay mo. Dahil ito dinuro din ng Apostol Pablo kay Timoteo, iwasan mo na maging greed ka. Ituro mo ang mga bagay na ito na ang pera ay siya ang dahilan. Dahilan ba? Hindi dahilan. Yung pagmamahal sa pera ay siyang dahilan ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. For the love of money is the root of all evil. Kaya, kapag tayo laging busy at hagam o greed sa pakinabang sa pera,
may isip mo, totoo yung sinabi ng Apostol Pablo kay Timothy. 1 Timothy 6:10. Verse ba yun? Yes. Pag sinabing verse yan sa Bible, katotohanan yan. Ingatan natin yan. Baka tayo ay mawindang pagka hindi natin nakita yan. Eh bakit isipin mo? Ako nga halos kalahati ng buhay ko, nag-abroad ako eh. Bakit? Pakinabang eh. May business na ako, nilagay ako Panginoon, nagkaroon ako ng business, pinandalayan ko sa Panginoon yun. Nakasama ko pamilya ko na hindi na ako lalayo magkahanap buhay, nagdidestino ko saan. Destino ako ng Mindanao, destino ako ng Batangas, destino ako ng Bataan, yung Plan. Kung saan ako nagdidestino. Nalulungkot ako. Gusto ko Panginoon, kasama ko na ng pamilya ko, naghahanap buhay ako, na nabubuhay kami, kumakain maghahapon sa isang araw na hindi kami nagugutoman, na wala kami mga problema kung ano-ano mabigat ng mga suliranin, mga sakit, karamdaman o mga bayarin na mga utang, mga kung ano-ano pa. Basta, yung makasunod lamang kami sa isang araw. Alam niyo, sumagot ng Panginoon. Magsikap ka. Magtrabaho ka. Pero hindi sinabing kaligtaan mo. Kaligtaan mo ang pagsamba mo sa akin. Itinuro ko ng Bible yan. Galit mo ang Panginoon sa mga tamad. Yes. Sabi nga nun na Apostol Pablo, huwag pakainin ang mga tamad. Dahil sinabi ng Panginoon, nung pinalaya ang tao dun sa Eden, nung sila nagkasala, dahil sa kasalanan nyo, magsasaka ka sa pawis mo ikaw kakain. Magbubunga ka ng lupa, magtatanim ka, at sa pawis mo ikaw kakain tao. Ibig sabihin, magtatrabaho ang tao dahil sa kasalanan ginawa niya, sa pag-disobey niya sa Panginoon. So, iyan ang naging buhay na ng tao. Lumipas ang libo-libong taon, ang tao ay nagsisigap sa paghahanap buhay niya, pagsasaka. Modern day na tayo ngayon. Yung mga sakahan, binenta na, ginawa na subdivision. Kaya magtatrabaho na yung mga magsasaka. Bakit? Nangyari po yan sa mga Levites. Wala nang tumutulong magbigay sa church, sa iglesia, kaya mga Levita, trabaho na rin. Ngayon, ano nangyari sa mga Levita? Di ba? Mga pastor, mga lingkod ng Panginoon, kailangan trabaho para mabuhay. Sabi ko nga, Lord, kailan kaya babalik yung panahon ng early church sa Bukong Pax na nagtutulog-tulog sila sa araw-araw na araw-araw sila nagpe-fellowship, araw-araw sila nagsasamba, pero hindi sila nagugutom. Bakit? Nagtutulog-tulog mga kapatiran. Lahat ng mga may kaya, dinodonate sa church, tapos dinidistribute ng apostol sa mga kapatiran ng mga mahihirap. Ay ngayon di. Yung mga kapatiran ng mga mayayaman, mga businessman, patuloy ang pagkamukam ng pera dahil sa kanilang mga business, yung mayaman sila, yung mga likod na kasama nila, yung mga kapatiran, hindi na nabibigyan. Sila lang yung daming mga asset na kanilang mga pinagpupunda. So, ito, although na ito ay maliit na bagay lamang ito sa mensahe ng Panginoon nito, dahil pamundo lamang yung mga pakinabang na yan. Ang bigyan natin dito ng focus, yung kayamanan binibigay niya, na higit sa lahat ay yung nilagay niya sa puso natin pananampalataya. At yung ating aksyon, yung ating function o balik na gawa para sa kaluguran ng Panginoon ay yung ating namang paglilingkod pagsamba sa Kanya. At yung ating pang-araw-araw na ginagawa ay hindi para doon lamang sa tinapay. Man shall not live by bread alone, but by His every word. So worship, laging nakatuon ng ating puso sa paglilingkod sa Kanya. Kahit tayo kung ano ba ang ating ginagawa, whether we eat and drink,
We give it the glory to God. Pasalamatan natin na tayo yung kinakain. Kahit anong ulam. Kasi hindi naman problema nung unang panahon yung ulam eh. Tinapay lang pagkain ng unang panahon eh. Ng mga Israelita. Kumsa, sali. Ano tawag? Brother Roldan, ano isang tawag? Kubos. Yun, ang katotohanan. Kaya tayo mga namumroblema ngayon sa mga ganyan dinaanan natin nga mga problema o hinaharap natin sa tungkol sa mga ating mga bayarin na yan. Ano kayong pag-alala? Magtiwala kayo sa Panginoon. Gumawa kayo sa Panginoon. Gumawa kayo ng tamang paglilingkod, pamumuhay na matuwid sa araw-araw. Makakaraos tayo lahat yan. Bakit? Alam naman ng Panginoon yan eh. Hindi nagbibigay ng problema ang Panginoon. Nagbibigay ng solusyon sa problema ang Panginoon. Amen. Parang palatayanan mo lang yan. Amen. At gawin mo. Sumunod ka. Yan ang katotohanan yan. Iyon ang abundance life. Naintindihan pa natin? Amen. Parang wala nang pakibudol sa bakit na sana yun, no? Pero yun po totoo. Kailangan natin yung abundant life na yan na binigyan na ng Panginoon noon pa. Maliwanagan sa ating puso na nasa atin na yan. Ang pananampalataya at ang pagsunod natin sa Kanya. Yung ating relasyon bilang magulang. Wala na po. Mabubuhay tayo ng payapa at masagana. Hindi sa mga bagay na mga material na bagay lamang sa mundo ito. Hindi duro sa ating payapang kaisipan, payapang kalooban, payapang kanyang pambayad. Tira naman ang tira yun kung ano yung mga nire-reseta mo na gagawin mo. O pag wala ka ng kakayanan, ay i-discharge ka na. Pauwi na yan. Bakit? Totoo po yun. Meron akong nakasabay sa hospital noon. Yung doktor, sabi ko, yung doktor, isang doktor. Hindi ko bisa yung doktor. Nakumpay. Nakumpay siya na. Namakumpay siya, yung katabing ano niya, bed. Sabi nung nurse, ang tagal na daw doon. Pinapauwi na, ayaw umuwi. Walang dumadalaw. Pati pag yung gamot ng reseta, nandun na sa bed niya. Walang bumibili. Walang pambili. Tapos yung tao, nakabalukot lang. Laging dadaing na masakit ang ulo. Kawawa naman itong tao na to. Ano yung sabi nun nasa kanila? Chupi, umuwi ka na. Bahala ka na, lumabas ka na dito sa ospital. Pero, kung may pera ka, Lahat ikakabit sa'yo. gusto mo na lumabas, sasabihin sa'yo, teka, wala pa yung check, wala pa yung magpipirma. Kailangan pa ito ganito. O, bilhin mo muna itong ganito. Bibili na naman. Yung maintenance mo, inuman muna yan habang wala. Nagmapakaawa na ako doon ng mga hospitasyones. Wala kami pambayad yan. I-discharge na yung pasyente dahil palakas na. Na-dengue siya doon. Ay hindi, pipirma kayo ng kahit anong waiver, pipirma mo. Basta wala na kami pambayad yan, bahala kayo. Iuwi ko itong pasyente, wala akong pera. Pinatatagal ako. Bakit? Na-interview na yung tatay niya, nasa abroad. Kaalis lang, 2 weeks pa lang. Diba? Iyan po yung mga senaryo na totoo nangyayari sa buhay ng tao habang ikaw ay nagtitiwala sa kanila na kaya mo. Kahit hindi mo na kaya, pipilitin ka pa dahil may nakikita silang makukuha sa'yo. Yan ang mundo. Nakakagalit talaga. Ngayon, kung ito'y nangyayari sa buhay mo, talagang kailangan talikdan mo na yan. Magtiwala ka sa Panginoon, umasa ka sa Diyos na siya lamang makapagbibigay ng buhay. Kukunin man niya. Sabi ng Apostol Pablo,
ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So ano ang dapat natin katakutan? Paraan lamang yan ng sinabi ng Panginoon na binigyan niya na hangganan ang buhay ng tao dito sa mundo. Hindi nga lang pare-parehas o sabay-sabay sa paghukom mangyayari niya. Pero sa ngayon, tanda natin, huwag tayo matakot. Karamdaman na yan. Rebuke natin na rebuke. Maliwalay natin. Bakit? Eh, sabi ng Panginoon, bondas lang bigyan po sa atin. Hindi na sa mundo ito, kundi doon sa kalangitan. So, maraming salamat sa bago ito. Pagpakaran ng Panginoon. Patuloy natin sa pangpalatayanan at asahan natin na ito ay naganap na sa atin. At kung hindi pa, ating hintayin, umasa tayo na ito magaganap pa rin sa atin habang tayo patuloy na nagdilingkod, umaasa at nananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. Let us pray. Father, we thank you so much, Panginoon, sa tagumpay ng aming pong pagsamba. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na nagbibigay sa amin ng courage, Panginoon, na kami makapagpatuloy, nagbibigay ng lakas, Panginoon, na sa aming mga nangihinang kalooban, Panginoon, sa ginagawa ng demonyo ng mga problema sa buhay na ito, ay aming winawasak sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kami ay mayroong tagumpay na lagi na inaasahan, tagumpay na makakamit namin ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa aming puso, sapagkat ito ang tunay na abundant life, Panginoon, na noong pa ay pinagkaloob na sa amin. We claim it, Lord, at salamat po sa magang ito, sa iyong pagsama, ng muli ay nangagumpay ang iyong gawain, na walang anumang hadlang, dahil hindi makakahadlang sa pangalan mo ng Panginoong Hesus, ang namang gawa ng away, in the name of Jesus. Thank you, Father, at patuloy na ang pagsama mo sa mga susunod na mga aming activities o programa sa magang ito ay patuloy na ito ang siyang mataas at maluwalhati. In the name of God, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Tayo ay Chris, tayo po ay dumako sa ating tithes and offering. Na ipapanalangin po ng ating kapatid, Sister Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Ayan, sige po. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. No? Patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong lumalim sa Panginoon. Na hindi lang, sabi ko nga sa inyo last week, nagbibigay ako sa Panginoon, hindi dahil may obligasyon ako. Nagbibigay ako sa Panginoon, hindi dahil ito yung sobra para sa akin. Nasa point ko ako ng peak ko, na kaya ako nagbibigay sa Panginoon. Kasi part ko ito ng paglago ko bilang anak ng Diyos. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Yes, we give you all the glory, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kung paano pagkari mo pinapahayag sa amin kung paano kami ay magkaroon ng pananampalataya na punong-puno ng pagtitiwala. Hindi lamang sa salita, Panginoon, kundi ang nais mo ay maging sa gawa namin sa aming buhay. Ay naroon ang pagtitiwala namin sa iyo ng buong puso. Panginoon, hindi na kami dadaing ng kagutuman. Hindi na kami dadaing, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi gumagaling sa anumang kasakitan sapagkat buong-buo ang pagtitiwala inilagay mo sa puso namin na ibigay namin sa iyo. Salamat, Ama. And Father Heart God, patuloy po namin tinataas ang nagasin na iyong mensahe, Panginoon. Continue to anoint our tatay, Panginoon, na kung paano ang tatay, Panginoon, ang sinabing sandigan, Panginoon. Tatay ang patuloy, Panginoon, na haligid ng sambahayan. Itinataas po namin sa iyo ang aming pastor dito, Lord, continue to bless him mightily, spiritually and physically, Panginoon. And most, isa pa, Panginoon,
ito, Panginoon. Ikaw po yung nakakita ng mga nagbigay nito. Lord, nawa, Panginoon, ikaw yung patuloy na magbabalik, siksik, liglig at umaapaw. And Father God, sa aming mga kapatiran na nangangailangan, Panginoon, ikaw yung patuloy na kakatagpo sa kanila. Lord, patuloy mong ibigay sa kanila, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na sa buhay nila, kasama kanila, Lord. Salamat o Ama. Sa iyo po namin tinitiwala lahat ng bagay. We love you, Jesus. We pray. In Jesus' mighty name. Amen. Friends, tayo po ay lumako Yes. sa ating pangwakas na awit. Hallelujah. Sige po. Tayo po yung tumayo. So, ayun. Sige mga kapatid, patuloy natin sa inyo ng pagpapala ng Panginoon. At kung gusto nyo patuloy na lumago kayo sa Panginoon, ibigay nyo sa Kanya ang pagmamahal ng buong puso. Minsan na habang buhay, Yeah.
song? Tawagan po natin ang ating pastor. Hallelujah! Sige po, tayo po yung manalangin. Pinupuri ka namin, sinasambaw ang aming Diyos sa dakila. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Sa iyo ang kadakilaan, ang luwalhati ng iyong mga nilikha, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patagumpay na gawain na nadaos namin. Alam namin, Panginoon, na ito'y gawain mo at gawain mo lamang, Panginoon. Dawa ay naitaas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa salita na aming napakinggan. Alam namin, O Diyos, na maraming bulong mundong ito, Panginoon. Ngunit aming naisip, Panginoon, na makapag-focus lamang kami sa iyo, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita ang siyang paalala sa amin kung ano nga ba ang aming mga lakarin bilang mga Kristiyano at disipulo ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, alam namin, O Diyos, na gagawa ka ng himala. Hindi kami lalabas sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, na hindi ipagpala. At aming dalangin, Panginoon, na ang grasya, ang pag-ibig, Panginoon, na aming naranasan sa lugar na ito ay madala namin hanggang sa aming mga tahanan, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay maging mga pagpapala din sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, ay naging mabangong sa iyong harapan, Panginoon. Dawa ay napangiti ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga awitin, ng aming mga pagsamba sa iyo, Panginoon. Kami mga nilikha mo, at sa para sa iyo lamang, O aming Panginoon. Ikaw ang aming pastol. Kami mga tupa mo, Panginoon, na susunod lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, sa provision, Panginoon. Sabi mo nga sa iyo mga salita, Panginoon, na kami ay parang isang puno na nasa tabi ng batisan, Panginoon, na dumaan man ang tagtuyot, hindi kami mamamatay, hindi kami matutuyo, Panginoon, sapagkat kami, O Diyos, ay nakalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na puno ng igos, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, inaangat po namin, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At ngayon din, Panginoon, kami nagkakaisa sa Espiritu, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, si Kuya Carl sa pagkakataong ito na sa ospital. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na aming doktor, Panginoon. At ngayon pa lamang, O Diyos, dinideklara na po namin ang kagalingan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At siya po ay magaling na, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa paikisa ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tagapin po natin ang benediksyon. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala, sa Diyos na nagharap sa atin. Ang aming Panginoong Kristo, sa iyo po namin Panginoon, tinataas ang aming mga papuri at pagsamba. Siya po ang nagharap sa amin sa Diyos Ama ng walang kapintasan. Maraming salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasamba. At bilang tagapamahala ng iyong mga salita Panginoon, ginagawad po namin sa bawat isa. Ang pag-ibig, ang kapayapaan Panginoon ay dalhin ng bawat isa saan man sila pumaroon. Maraming salamat o aming Panginoong Kristo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kabayan po natin ang bawat isa. At meron po tayo konting salo-salo magaganap. Kung maaari po ay wag muna umalis sa bawat isa. At awitan po natin ang happy birthday.